dahil ngayon po ay araw ng linggo, ako po ay magluluto sa episode na to. Pero hindi po natin tatanggalin yung haplos ng batas sa aking pagluluto. Sapagkat sa araw na to ay kukumpara ko kung ano ang kahalagahan ng mga sangkap na dapat hindi mawawala, because the absence of one of the essential ingredients ng inyong ulam na niluluto ay maapektuhan ng lasa nito, at ang inyong mga kakain ng inyong ulam ay baka hindi masarapan. Sa krimen kasi, kapag kayo po ay nagsasampa ng reklamo, no, kailangan na ang nagsasampa at nagpe-prepara ng reklamo ay masiguro na lahat ng essential elements of the crime must be present. Ganon din sa pagluluto ng ulam. Dapat kumpleto, recados. Dito sa kinamatisang baboy, siyempre dapat hindi mawawala yung baboy, no? At ang lahat ng recados dapat nandyan. At itong kamatis ang pinaka-importante. Ang sibuyas, ang dinikdik na bawang, isang ulong bawang yan, isa at kalahati yata ang aking dinikdik. Siyempre, meron tayong sea salt, medyo mas masarap yan. At hindi mawawala yung black pepper at patis, konting luya, konti lang ang kinuha ko dito, no? Sili at siling haba at string beans. So, dapat yan, nandiyan dyan lahat yan para sumarap ang ating lutuin, para maging malinamnam siya. So habang pinapainit natin yung kawali, paliwanag naman natin yung essential elements of the crime. Sa pagsasampa naman ng reklamo sa piskalya, siguraduhin lang po natin na kapag kayo ay nagpe-prepara ng inyong reklamo, dapat ang lahat ng essential elements of the crime must be present. Napaka-importante po niyan dahil isa yan sa ginagawang batayan ng prosecuting fiscal. Tinitingnan niyan kung ang isa sa mga essential elements of the crime is absent. Most likely, baka hindi isampa ang reklamo sa husgado because of the absence of one of the essential elements of the crime. Isa yan sa factor para ma-determine niya kung meron bang talagang probable cause. So ngayon, ihahambing natin yung essential ingredients sa pagluluto at yung essential elements of the crime para naman hindi mawala yung haplos ng ating batas dito sa episode na to na pinamagatang kinamatisang baboy ng inyong abogadong kusinero. So ayan, igisa na po natin yung ating bawang na dinikdik kanina. No, isang ulo at kalahati ang ating dinurog or dinikdik kanina upang medyo sumarap ang ating pinipreparang kinamatisang baboy. So isang kutsa lang natin yan, no? At intayin natin siyang medyo maging brownish at saka natin isusunod yung susunod na recado. Ang isusunod natin dito ay yung sibuyas. Pero habang hindi pa siya nagiging brownish, wag po muna natin siyang sundan ng sibuyas. So mapapansin mo yan habang nagiging brownish yung ating bawang, medyo umahalimuyak na yung bango niyan sa ating kusina. Ayan, medyo nagbabrown na siya. So tuloy lang natin ang pagsangkot siya. Alam niyo yung sikreto sa pagluluto nasa pagsangkot siya. So pag medyo sinasangkot siya mo yan ng lagi ay sumasarap yan. Ayan, nilagay na natin yung sibuyas. So yung sibuyas ganun din, no? Inihalo natin sa bawang at ituloy lang natin yung pagsangkot siya at intayin natin siyang medyo lumambot at maghiwa-hiwalay, no? Pag yan medyo mukhang malambot na at parang nalata na yung sibuyas, ay pwede na din natin namang isunod yung susunod na recado. Walang iba, syempre, yung kamatis. Dito ang kamatis na prinepera natin ay yung hinog na, sapagkat mas maganda tong gamitin sa kinamatisang baboy at para maramdaman talaga natin yung sarap ng ating niluluto.
So mga ilang pirasong kamatis din tong ating hiniwa kanina. So ayan, medyo naghihiwa-hiwalay na yung ating sibuyas, at kapag ito ay tuluyan ng lumambot at medyo parang naglalagkit na, ay pwede na nating isunod yung kamatis na ating hiniwa ng pahaba. Ayan. So, yun na nga. Medyo malambot na. Ayan. Ihalo na natin itong kamatis. So, ganyan lang yan. No? Isang kutsa uli natin yung kamatis kasama yung bawang at sibuyas. So, yan. So, para sumarap yung ating nilulutong kinamatisang baboy. So, hintayin lang natin yan hanggang maluto yung kamatis at dapat medyo durog na durog yan at kumatas talaga. Ayan ang ating pakay dito no? Kuhanin yung katas ng kamatis at para naman maya-maya pag inhalo natin yung baboy, kumapit siya. Okay, so ayan. So medyo luto na yung kamatis at durog na siya. So ito na yung time na masarap ng ihalo yung ating pinakuluang baboy kanina. So kanina pinakuluan ko na yung baboy para pag sangkot siya natin dito maganda na. So ayan yung baboy. So igigisa din natin yan. No? So ihalo natin para tuluyang kumapit yung lasa ng ating ginisang bawang, sibuyas, kamatis dito sa ating baboy. Okay, maya-maya ihalo natin dito yung pinagkuluan ng baboy, no? Di ba nagpalambot tayo? Ayan, yung magiging sabaw niya, yung pinakuluan ng baboy. So, ihalo lang natin. Pero ang sabaw, dapat tamang-tama lamang. Yung sapat lamang para lumubog yung ating inilagay na baboy dito sa ating kawali. Huwag naman yung umaapaw ng husto yung sabaw na parang pwede na tayong lumangoy. So, tamang-tama lang, no? Kasi pag masyadong madami ang sabaw, mawawala yung lasa ng ating mga ginisang essential ingredients. Yan. At hintayin natin siyang kumulo ng husto at maghalo yung lasa ng ating mga ricado doon sa baboy na ating isinama dito sa mga essential ingredients. Ayan, dinagdagan ko din siya ng isang siling haba. Pero hindi naman tumaanghang kaya pinutol ko sa gitna. So para naman medyo magkaroon ng kagat ng konting anghang. So hintayin natin kumulo, takpan muna natin. Sa piskalya, kapag ikaw ay nagsampa ng isang reklamo for the commission of a crime, kinakailangan na lahat ng essential elements of the crime must be present. Ando dun lahat siya. No? Otherwise, the absence of one essential element of the crime will constrain the prosecuting fiscal not to file the information in court. Ganon din po sa pagluluto. Kapag ang isa sa mga essential ingredients mo, isa sa mga essential na sangkop sa iyong lutuin ay nawala, no? Ito ay maapektuhan ang lasa ng inyong pagluluto. So siguraduhin po natin na kapag tayo ay nagluluto, lahat ng mga essential ingredients ay dapat nandoon sa niluluto ng ulam. Katulad ng pagsasampa ng reklamo sa piskalya. Dapat siguraduhin ng isang abogado na lahat ng essential elements of the crime are present for the complaint to prosper at maisampa sa hukuman at magkaroon ng paglilitis sa kaso. Ayan, medyo titikman natin ngayon itong timpla, no? Pagkatapos na malaman natin na medyo malambot na ating baboy. Medyo maangang yung siling na ilagay ko. Kala ko siling haba, hindi masyado mangang to. Okay, anyway. Ilalagay natin ngayon itong ating string beans para
magdagdag ng sarap dito sa ating kinamatisang baboy. So hindi na ako maglalagay ng siling pula sapagkat yung palang isang siling nilagay ko umanghang na ng gusto. Magagalit ang aking esposa sapagkat ayaw na naman ng pagkain. Okay, so yan. So masarap. Ayan, ready to serve na siya ang ating kinamatisang baboy. Mga 2 to 3 minutes lang. Ise-serve na natin tong ating niluto. So, ngayon po, tikman po natin tong aking prinipara at nilutong kinamatisang baboy. Perfecto. Masarap. So, medyo kumagat lang ng konti yung ating pinuto na siling haba. Pero all in all, napakasarap niya. So, dyan po nagtatapos ang ating episode for today about the similarities of the essential ingredients of kinamatisang baboy versus the essential elements of the crime. So hanggang sa susunod po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Bueno Law and Beyond YouTube channel.